umagang kay gandang si Jesus ay kasama. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang mga taong sa tuwina ay inuuna ang Panginoon. Paggising pa lang sa umaga, kaya tara kapatid, mga ka-faith, devotion muna tayo. Samahan niyo po kami, tuwing umaga ng ilang sandali ng ating morning devotion. And I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Amen. Purihin po ang Panginoon sa awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sa Tagalog, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Amen. Ito po ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 5 verse 4. Ang ikalawa sa Beatitude o tinatawag ding Sermon of the Mount na binigkas ng Panginoong Hesus. Sino ba ang mapapalad na tinutukoy sa mga talatang ito? Paano nga bang ang isang nagdadalamhati o nalulungkot ay magiging mapalad? Ang salitang mapalad or bless ay kasing kahulugan ng masaya. Kaya sa lingwahe natin ng mga tao, hindi mo sasabihing mapalad ang mga nalulungkot. Kasi malungkot nga siya. Para bang sinabi mo na masaya ang mga nalulungkot. Sa sermon na ito ng Panginoong Hesus, ang pangunahing tagapakinig niya ay ang mga alagad na kung saan itinuturo niya sa kanila na ang daan ng kabanalan ay talagang kabaligtaran at kakaiba sa inaasahan o ine-expect ng mundong ito.
Tinatawag niya ang kanyang mga alagad na mamuhay hindi ayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya para bang ang hirap unawain sa pasimula ng kanyang mensahe. Madalas nga ay gumagamit pa siya ng mga parables para sa kanyang pakikipag-usap sa kanila. Subalit, sino nga po ba talaga ang tinutukoy ni Jesus na mapalad kung nagdadalamhati? Sa ating ordinaryong tao, syempre ang agad na interpretasyon natin dito, sila po yung mga nawalan. Sila po yung mga nawalan ng mahal sa buhay o nawalan ng mahalagang posesyon o ari-arian na nagdulot ng labis na kalungkutan o dalamhati. Pero hindi lang ito ang talagang tinutukoy ng Panginoong Hesus noong sinabi niya ang mga katagang ito. Meron po tayong tinatawag na godly sorrow. Ano po yung godly sorrow? Ito yung nadarama mong kalungkutan at pagkabagabag sa tuwing ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Tuwing ikaw ay may pagkukulang o pagkakamali. Siyempre, lahat naman po tayo, lahat ng tao ay nakakagawa ng pagkakamali. Ang sabi nga ng Bible sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Pero ang sabi ng Panginoon, mapalad ka kung ikaw ay nababagabag sa ginawa mong pagkakasala. Kung ikaw ay nalulungkot sa ginawa mong mali at nakukonsensya, ito yung tinutukoy niyang mapalad. Ang pagkalungkot sa paggawa ng kasalanan ay kinalulugdan ng Panginoon because it will lead us to repentance. Dahil alam mong hindi nais ng Panginoon ang nagawa mong pagkakamali. Itutulak ka nito sa paggawa ng tama at mabuti. Ang mga taong tunay na may takot at paggalang sa Diyos ay nadadalamhati kung sila ay nakakagawa ng kasalanan. Minsan nga tayo, kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan at pagkakamali, hindi tayo mapakali, hindi tayo makatulog dahil alam nating mali ang ating ginawa. It is the Holy Spirit working in our hearts and minds, reminding us of our wrongdoing. Kapatid, kailan ka huling nabagabag o nalungkot nung ikaw ay nakagawa ng pagkakamali? O baka naman wala lang sa'yo, proud at masaya ka pa na nakagawa ka ng mali. Or minsan naman, pinagmamatigasan mo na lang ang nagawa mong pagkakasala. Anyway, alam mong maiintindihan ka naman ni Lord at mapagpatawad naman siya. Not good po iyan. Sa tuwina kapatid, let us examine our hearts and our thoughts. Mayroon ba akong kalungkutan tuwing nakagagawa ako ng mali? Nagdadalamhati ba ako kapag may kasalanan akong nagawa? Gayun din naman, hindi lang sa mga nagawa nating mali tayo dapat nagdadalamhati. Dapat ay nalulungkot din tayo kapag nakikita natin ang ating kapwa na nagkakasala. Hindi sapat na sa sarili lang nating kasalanan tayo nalulungkot o nababagabag. Kailangan din malungkot tayo kapag ang ating kapwa ay nahuhulog sa pagkakasala. Ang tunay na mananampalataya hindi natutuwa at merong pake kapag ang kanyang kapwa ay patuloy na nakakagawa ng pagkakasala. Lalo na nga kung ito ay iyong kapatid sa pananampalataya. Yung dalamhati at kalungkutan, ito sa nagawang pagkakasala ng iyong kapwa ang magtutulak sa iyo upang makibahagi. Makibahagi sa misyon ng Panginoon na ipalaganap ang kabutihan at katuwiran upang maging instrumento tayo upang matulungan ang ating kapatid na hindi na magkasala. O sila din naman ay magkaroon ng realization at maituwid ang mga nagawa nilang pagkakasala. Kapatid, huwag po tayong matuwa kapag ang ating kapwa ay nahuhulog sa pagkakasala. Ang dapat ay ikinalulungkot natin ito. Malungkot tayo sapagkat sila ay nagkamali at maging instrumento nawa tayo upang sila ay abutin at matulungang silang magawa ang tama at mabuti. Ang sabi po ng isang preacher na si John Henry Howitt, God does not comfort us to make us comfortable, but make us comforters. Amen. God comforts us. Isa po yan sa pangunahing ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Binibigyan niya tayo ng kaaliwan sa gitna ng anumang kalungkutan na pinagdaraanan natin sa ating buhay. In literal meaning ng ating pangalawang beatitude na blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yes, I believe na ang Panginoon ay laging nandyan upang bigyan tayo ng kaaliwan.
Ginagamit niya ang mga tao sa ating paligid upang ipadama sa atin ang kanyang pagkalinga. God comforts us kapag tayo ay nawawalan na ng pag-asa. Ang pangako ng kanyang mga salita ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan at pinangahawakan nga natin ito. When Satan put us down at sinasabing nagkasala ka, napakalaki ng kasalanan mo, hindi ka nakarapat-dapat, God comforts us and remind us, nilinis niya na tayo sa ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Amen. Salamat, Panginoon. You always comfort us. At nawa, tulad mo, gawin mo din kaming comforters ng mga nagdadalamhati. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo aming Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, nararanasan namin yung comfort mo na laging gumagabay, Panginoon, at nagtuturo sa amin ng mga dapat po namin gawin. Tulungan mo po kami sa tuwina, Panginoon, ay makita ang mga nagagawa naming pagkakamali at mailapit namin ito sa iyo, Panginoon, maihingi ng tawad at hindi na gawin, Panginoon, ang mga pagkakasala. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ang iyong mga salita ay patuloy na mag-comfort at magbigay ng paalala sa amin. Ganon din, Panginoon, kung paano mo kami binibigyan ng kaaliwan, tulungan mo din kami na maging instrumento upang maging comforters din naman sa iba. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagagalak sa masama, Panginoon, at hindi mo naisin na patuloy kaming mamuhay sa ganong kalagayan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinapaalala mo sa amin na lagi kaming mamuhay ayon sa daan ng kabanalan na kung saan tinatawag mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkilos ng banal na Espiritu na nagre-remind sa amin lagi ng mga dapat po namin gawin. Salamat sa umagang ito, sa paalala muli ng iyong mga salita. Ang mga kapatid na kasama kong nananalangin, Panginoon, at dumudulog sa iyo, Panginoon, nalalaman mo po ang kahilingan ng kanilang mga puso, prayer for guidance, for provision, for healing. Lord, lahat ng ito ay nalalaman niyo po. Dinggin mo po ang panalangin ng inyong mga anak, Panginoon, at ipagkaloob ang katagunan sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa kabuuan ng araw na ito, itinatalaga po namin at itinataas ang lahat ng aming gagawin. Ikaw nawa ang aming mapapurihan, ikaw nawa ang aming, ikaw ang makita sa aming mga buhay at sa lahat ng aming gagawin. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid, muli sa inyong pagtuloy na pagsama sa amin. Magkita-kita po ulit tayo every Tuesday and every day dito pa rin sa ating si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. And don't forget, every gising is a blessing. Bye! God bless everyone!